Hello mga sangkay, tara mamasyala naman tayo. At since nasa probinsya nga ako, mag-tour naman tayo sa ating Mother Nature. May nadaanan ako nagkukopra, tapos ay hinintuan ko muna sila. Naalala ko nga nung bata pa ako, sumasama talaga ako sa bukid para panoorin yung mga nagkukopra. Yung mga tiyuhin ko at mga pinsan kahit hanggang ngayon, yung iba ganito pa rin ang hanap buhay dito sa probinsya. At na-experience ko din talagang sumama noon sa parents ko habang nagkukopra. At masasabi kong totoong pangmasipag na trabaho nga dahil maraming proseso. Biro mo aakyatin isa-isa yung mga punong ng nyog at pipitasin ang mga bunga na laya. Pagkatapos ay ipunin at babalatan nga lahat. Saka naman bibiakin at lulutuin. At hindi pa doon natatapos yon dahil pag naluto, ihiwalay na nga yung laman ng buko mula doon sa bagol o yung matigas na balat ng coconut. Biro mo maghapon nilang gagawin yon at minsan di pa natatapos sa isang araw, aabutin ng ilang araw, 2, 3, hanggang mailagay na sa sako ang mga finished products. Maswerte na nga itong sila Manong na nadaanan ko kasi nasa bungad na sila at mayroong kalsada sa labasan ng pinagkukoprahan. Pero imaginein mo, kung yung gumagawa niyan ay maghahakot pa galing doon sa liblib na lugar, tapos na taong umuulan, maputik ang daan. Paano kung 1 o 2 kilometro pa ang layo ng paghahakutan nila? So napakahirap din, di ba mga sangkay? At may nakasalubong pa nga akong itong 2 galing sa bukid, pauwi na sila at nagsabay ng kahoy. Kaya normal na lang talaga sa mga tao dito yung pagbubuhat. Kahit yung mga pasanin na minsan mas mabigat pa kaysa sa mga timbang ng katawan nila. Mabuti na nga lang at medyo patag yung lugar na dinadaanan nila. Minsan kasi mga bundok talaga na matarik. Minsan may mga tatawirin pang sapa. Kaya hindi talaga biro ang buhay ng mga magsasaka. By the way, nandito tayo sa Llorente, Eastern Samar. At nag-ocular tayo ngayon or vina-validate kung talagang deserving nila makatanggap ng magandang kalsada or concrete road. At itutuloy ko na muna mga sangkay yung ginagawa ko. Hanggang dito na lang muna yung pag-tour ko sa inyo. I will just go ahead kasi 2 kilometro pa tong titingnan ko. Nag-sorting kasi tayo ng mga priorities based doon sa mga request. At pagkatapos nga ay bumalik na ako sa bayan, napadaan na naman ako dito sa Baybay Boulevard ng Borongan. Maulan-ulan siya kaya mayroong mga payong. Pero nag-stop over pa rin ako para naman makapag-chill at matikman syempre yung mga ihaw-ihaw dito na mga barbecue at iba't iba pa. Maya-maya araw, maya-maya aambon. So far sulit naman yung pagod at biyahe dito sa probinsya ng Eastern Samar.